I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo guys, sa mga workers, soloist, supporters, Filipino, and OFW, hello! Ayan, March 2, 2026. Alam po natin ang nangyayari ngayon sa mundo. Kahapon lang talaga namang pinasabog ang Iran, mga kababayan. Well, ako naman, sa mga nagtatanong sa akin, ako naman siguro, hindi naman basta-basta na papasabog ang Amerika kung walang dahilan, di ba? Siguro naman may utak itong pangulo na ito. Di ba? Hindi naman basta-basta magpakawala yan kung walang kadahilanan. Napakabang kwento ito, guys. But anyway, dahil sa nangyari, mga kababayan, ang presidente po ng Amerika na si President Trump ay nanawagan, mga bes, ha? Pero bago yan, yung namatay na pinaka-leader nila na, yung nga, leader ng Iran, si Khamenei yata yun, correct me if I'm wrong, may hinalal na bagong leader sila. Kanya lang ang nangyari ganito. But before that, basahin ko lang ito. Po dito mga kababayan ng TRT World, Trump vows crushing response after US troop deaths. Warns more Americans could die and tells Iran's revolutionary guard and security forces to surrender or face certain death. Goes. Ayun, 3 yata ang nalagas sa US na mga sundalo. Pero guys, ang daming namatay doon sa sa Iran. Lalo po tumama yata doon sa school yata yun. Grabe guys, antindi nun. Pero nakita ko sa isang video, bakit yung ibang Iranians ay masaya nung namatay yung leader nila. Ngayon mga kababayan, mayroon akong nabasa na kaya daw masaya sila kasi nga matagal na raw sila na nagtitiis doon sa leader nila dahil na napakasobrang sobrang lupit ang kanyang pamumuno. Yung iba malungkot, yung iba masaya. Hindi, real talk po guys, kahit i-research nyo. Yun po ang nabasa ko, no? So, dahil dito mga kababayan, ito, siyempre, ayaw din naman ng Amerika sumiklab yung gulo. Kaya, yan ang kanyang panawagan. Tahimik lang itong pangulo na ito, pero matindi rin pala pag gumalaw, tahimik lang ito si Trump. Akala mo, napakabait na tao, pero matindi rin pala ito pag rumisbak, guys. Lay down your arms or face certain death, Trump to Iran forces. Oh my goodness. Ayan guys, mas maganda siguro sumurrender ang Iran. Dahil pag hindi sumurrender guys, baka mas malala ang maaring mangyayari. Tiyak, di ba? Sabi niya, face certain death. Nako po. Siguradong kaharap sa pinaka. Nako, ewan ko na lang. So, sa ating mga kababayan, sana prayers lang, para nang sa ganun huminto yung laban ng Israel, US at saka ang Iran. Mga kababayan, nakakalungkot kasi sa Dubai, sa Middle East, bakit naman nagagalit ang Iran, binomba ang UAE? Anyari? Di ba? So ito guys, in-update ko lang sa inyo, na itong pinaka-importante, itong pinaka-importanting punto dito, itong panawagan ni President Trump na kailangan sumurrender, ibaba yung mga baril nyo, dahil kung hindi, sigurado yan. May mas masaklap pa ang maaring mangyayari. Di ba? Kaso lang ang problema, matigas itong Iran, mga kababayan. Hindi talaga magpapaawat, pero ganun pa man, prayers lang po na sana hindi po tuloy-tuloy ang pangyayaring ito dahil apektado ang buong mundo. Ito pa yung sinabi ni President Trump, guys.
Ayan pa yung sinabi niya. Iran just stated that they are going to hit very hard today, harder than they have ever hit before. They better not to do that, however, because if they do, we will hit them with a force that has never been seen before. Oh my goodness. Matindi ito, guys. Ah? Ayan. Maano kasi ito, guys, eh. Yung Iran kasi may pagkayabang. Imbis magpakumbaba na lang sila. Anong laban nila sa Amerika? Sige nga. Correct me if I'm wrong, guys, ha? Oh, alam ko marami nanood na against kay Trump. Pero, we should respect each other, guys. Kasi, kanya-kanya tayong opinion. Wow, Iran just stated that they are going to hit. Naku, talagang medyo nanggagalit na ang Iran, guys, ha. They are going to hit. Okay, mas matindi pa. Nagagawin nila. Oh my goodness. Pero siyempre, sabi ni Trump, mas maganda wag nilang gagawin yun. They better not to do that. However, ganun pa man. Dahil kung gagawin nila, agay. Because if they do, naku po, we will hit them with a force. Agay. That has never been seen before. Matinding babala ito, guys, ha. Di ba? Siyempre, dahil pag ginawa ng Iran yun, sigurado may kalalagyan sila na baka hindi nila kayanin pa. Hindi nila makalimutan. Sa buong buhay nila ang maaring mangyari. Grabe ang tindi itong statement ni President Trump, guys. Kaya nga, di ba, nanawagan siya nga, leader, lay down your arms. O sumurinder. Dahil kung hindi, tiyak, baka mas malala pa ang maaring mangyayari. Maganda naman po yun. At least, si President Trump naman, once naman yung kanyang warning, sundin mo. At willing naman makipag-usap yan. Di ba, guys? Ayan na. My goodness, guys. Antindi nito. Agay. Ayan, very short lang to, mga kababayan, na, message. France 24 English. US President Donald Trump wrote on Truth Social that the US will hit Iran with a force that has never been seen before. Matindi ito, guys. Baka abo na lang ang buong bansa ng Iran pag nangyari. Ito pa yung sinabi niya. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Nakikipag-usap siya sa Iran. Ayan ang sinabi niya, Ayan, sabi ng ayan, guys, sabi ng Pangulo ng Amerika, US President Trump, ayan, on Sunday said he would be talking to Iranian leaders but was bouquet on the timing and noted that much of the country's leader was dead. What? They want to talk and I have agreed to talk. So I will be talking to them. Naks, ang tapang, They should have done it sooner. Trump was quoted as saying by the Atlantic. Nako, ask when the talk might take place. Trump said, I can tell you. Oh gosh. Nakontindi nito, guys. Hold your breath, ika nga. Ayan, nanunuro pa. Ayan, guys. Ito, i-inform lang natin sa inyo. Nako po, antindi ito, mga kababayan. Nakakatakot kaya ang ganito, sa totoo lang. Kasi apektado buong mundo. So, dahil namatay po ang leader ng Iran, si Khamenei, meron silang ipinalit, mga kababayan, na bagong leader nila. Ito po yung sinabi ng US Secretary, mga kababayan. Matindi rin ang binatawan nito. Sabi po ng WION. Ayan, yun yung sinabi niya. US War Secretary Pete Hegseth warns Iran that Washington will destroy its missile and naval forces Boeing to hunt down and kill anyone who threatens America. Ayan, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, di ba? Ang nako, matindi to, guys.
matindi talaga to. Huwag lang magkamali ang Iran. Pag nagkataon, mga kababayan, ay isa sa mga nabanggit ni US Secretary. Pag ginalaw nila yan, lalo na yung Pentagon, naku po, delikado talagang Iran dito, guys. Matindi to. Kaya mag-ingat ang Iran, no? Kung ako ang Iran, mas maganda yung makipagbati na lang or makipagpistok na lang, mga kababayan. Dahil yan nga, sabi ko, kung once pag nagkamali at pinasabog nila ang isa sa mga ay nako, ewan ko na lang. Medyo na-imagine kong maring mangyari, guys, sa Iran. Magiging abo yan sa kawawa ang mga sibilyan. Ayan sabi po ni Secretary, we will not tolerate powerful missile targeting the American people. Those missiles will be destroyed along with Iran's missile production. US did not start this conflict. Hindi sila nagumpisa yung ganitong sitwasyon. But we will finish it. Naku po, patay kayo dyan, Iran. If you, sabi dito, guys, sabi niya, if you, ayan basahin nyo na lang, or threaten Americans anywhere in the world, as Iran has then we will hunt you down and we will, ayan, you, patay tayo dyan, guys. US Secretary, yan ang source natin, ang WION News International. Matindi dito, guys, Daily Tribune, paunahan. American journalist Jonathan Carr reported that the President Donald Trump commented on the pagpatay sa Iran Supreme Leader. Ayan nga, si Khamenei. Ayan referencing a report 2024 Iranian plot to assassinate him. Trump said, I got him before he got me. The alleged plot has not been independently confirmed. Allah kayo, matindi dito, guys, Oo nga naman, di ba? Siyempre, magpahuli ba si President Trump? Siyempre hindi, guys. Baka uunahan niya na. Inunahan niya na nga di ba kayo namatay? Kayo na natigok si guys, si Khamenei. Di ba? Ayun. I got him before he got me. They tried twice. Well, I got him first. Oo nga. Ayun. Nadali niya nga. Di ba? My goodness. Ito pa ang nangyari, mga kababayan. Nagpalit ng bagong leader ang Iran. Kasi namatay nga si Khamenei kahapon sa strike ng Amerika. Ito po ang nangyari sa bagong leader nila. Ito yung sinasabi ko, guys, bagong itinalaga ng leader ng Iran dahil namatay nga si Khamenei kahapon sa airstrike ng Amerika. Ayan interim supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali-Riza Arafi, patay umano sa airstrike ilang minuto matapos maitalaga. Naku po, antin dito, guys. Ang naman, ang sama ng kapalaran niya. Bagong inalal, tigok na naman. Di ba? Sabi nga ni Trump, I got him before he got me. Naku po, tindi. Matapag si Trump, guys, Patuloy na binaberify ngayon ang mga ulat na nasawi sa isa na namang airstrike. Ang Qadi, deklarar pa lamang ng interim supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali-Riza Arafi ilang minuto lamang matapos ang formal nitong pagkakatalaga sa pwesto. Nako, na dead ball, guys, Nauna rito formal nang itinalaga si Ayatollah Arafi bilang membro ng Temporary Leadership Council ng Iran kasunod ng pagkasawi ng Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei sa serye ng US strike kahapon yan, di ba, guys? Batay sa ulat ng state media, bago ang sinasabing panibagong pag-atake, makakasama sana si Arafi, sina President Masoud Pezeshkian at Chief Justice Ghulam Hussein Mohsin EJ upang pansamantalang gampanan ang mga tungkulin ng Supreme Leader habang hindi pa nakapili ng kahalili ang Assembly
of expert. Malas lang guys kasi namatay ka agad itong pinalit. Okay. Yan, tuloy. Kaugnay ng pagkasawi ni Kamini, nagdeklarar ang bansa ng 40 araw na pagluluksa. Makakahalo naman ang naging reaksyon ng Tiran. Marami ang nagluksa at sumigaw ng protesta laban sa Amerika at Israel habang may naulat din na palihim na nagdiriwang ng ilang residente. Ayun. Kasi nga guys, may sinabi nga si Trump na matagal nang namuno ito si Kamini, na brutal daw ang kanyang pamumuno. Ang dami daw namatay ng mga Iranians. At tapos siyempre, parang nagsasuffer ang mga nasasakupan nila. Kaya maraming nagsaya nang nagpalihim. Actually sa Amerika, mayroon doon parang parang nagdidiwang sila na nawala itong mga leaders na ito. Siguro mga berdugo yan, ano? Kaya, ayan, mga kababayan, nagluluksa. Agoy, matindi to, mga best. So, yun, mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Yan po ang sinabi ng Bumbo Radio Philippines. Okay. February 2, 2026. Oh my goodness. Yan yung bagong leader nila, kaso lang nasawi, guys. Ano po ang kapalagayan nyo? Well, anyway, ganun talaga ang buhay. Biblical po yan, nasa Biblia yan, kaya hindi na po tayo magtataka. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates sa inyo tungkol dito sa nangyari. Sana hindi naging mataas ang pride nitong Iran, at sana makipag-usap na lang, 'di ba? Para nang sa ganun matapos ang problema. So yun mga kababayan, thank you guys for watching. Follow me and likes. Bye 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 and bagus. God bless Philippines. There's more guys. Bye everyone.